Magandang araw sa inyo. So, magandang araw natin. Maganda. Ang araw talaga yung sun. So, ito yung pagkakataon natin para maging masaya. Kasi hindi kulimlim ang ating ulap. Maging magandang simula ng ating araw para magawa natin lahat ng mga pinlano at binalak natin. Okay, good mood ka ngayon na. Good mood si Doc Lisa. So, ang topic natin ngayon, napakaganda kasi Facebook Live. Salamat sa lahat ng nanonood. Salamat sa lahat na nag-share, nagko-comment sa buong mundo. Ang topic natin ngayon para sa inyong mga malungkot, Turuan natin depressed, kayong maging masaya. yung mga may nervyos, di ba? Ito nire-request nyo. Nervyos, malungkot, depressed, iniwan ng boyfriend, lahat ng problema. Ang tips natin ngayon, paano sumaya, anong mga tips para sumaya. Kayo mga OFW, makinig kayo dito sa video natin. Magbibigay tayo maraming tips para maging happy ang buong bayan. Yes. Yes. So, uumpisa na natin? Yes, ang first topic natin pala yung mga pagkaing pampasaya. Tapos meron din tayo mamaya, papakita ko bakit nadidepress yung tao, bakit nalulungkot. At, yung paliwanag yung tungkol paliwanag. doon. Meron ako mga medical explanation at mga tips. Meron tayong 20 tips kung paano sila sasaya. Okay? Umpisahan mo na, Doc Lisa. Oo. Itong mga ipapakita natin sa inyo ay mga pagkain. Yan, mga pagkain ito. Ang tawag dito, merong mga pagkain pampasaya at pangpaganda ng ating mood. So, pagkain mayaman sa omega-3 fatty acid, folic acid, selenium, mga vitamin Bs. Yan ang sikreto sa mga kakainin natin para tayo maging masaya. So, yun yung dahilan bakit ito yung pinili natin. Una sa lahat, ang number 1 na nagpapasaya ay gatas. Ito ang ating gatas. Yan, ito, gatas. So, pinili natin, fortified na, pero low fat pa para hindi tayo gaanong tumaba, pero makukuha natin yung mga sustansya na kailangan natin. Ngayon, kailangan maging matalinong mamimili tayo. So, ito fortified. Ang gatas kasi ay merong tryptophan. So, meron siyang tryptophan, isa tong amino acid na gumagawa ng serotonin. Ang serotonin ay isang chemical na nagpapasaya at nagpapakalma sa atin. Kaya ito ang pinili natin. At meron pa tong vitamin B12. Pampasaya din yan para makalaban sa stress at sa pag-edad. So, bukod dun sa antioxidants at vitamin D na taglay nito, ang next naman natin, tsokolate. Yan, balik ko muna dito. Ito, tsokolate. Ito yung example ng chocolate. Ito, local chocolate natin. Ang pinili ko, dark chocolate, kasi mas masustansya ang dark chocolate. Ang tsokolate kasi ay merong tinatawag na anandamide. Isa itong chemical sa utak na nagpapaganda ng mood. So, anti-stress din to para hindi tayong malungkot. Di ba pag kumain ka ng tsokolate, parang nawala yung lungkot mo. Pwede naman tayong kumain ng tsokolate. Siguro mga kalahati nito, yan yung allowed sa atin everyday. Tapos piliin lang yung mas darker chocolate kasi mas masustansya yan. So, number 1, gatas. Number 2, tsokolate. Number 3, kanin. Tayong mga Pilipino, napakahilig sa kanin. Isama na rin natin yung mga tinapay, breads. Kasama din dyan yung mga pasta, spaghetti, yung gusto nating mga noodles, mga paborito nating noodles dyan. Yan, ganyan. Yung mga, okay na rin, isama na rin yung mga instant noodles kung yun lang yung meron natin. So, rice, bread, noodles, pasta, kanin, tinapay, noodles, pasta, spaghetti. Lahat ito ay source ng carbohydrates. Ang carbohydrates, nagpapataas din to ng serotonin, nagpapakalma. Ngayon, kung kayo ay medyo diabetic o tumataas ang asukal, pwede nating ipalit brown rice, wheat bread, at wheat spaghetti. Meron na yan sa ating mga groceries.
yung mga wheat products para hindi biglang surge yung sugar sa ating katawan. Marami na mapagpipilian ngayon. Number 4, yung oily fishes na tinatawag. Pangalan niyan, salmon. Ito example, salmon, tilapia, sardinas, yung mackerel family. Ang mackerel family, yung mga tuna, tamban, galunggong, yan. Marami ang omega-3 fatty acid na pampaganda ng ating mood. Marami rin yung vitamin B6, B12 para sa paggawa ng serotonin. Ang number 5 natin, ang paborito nating saging. Yan. Saging, maraming tryptophan na siyang nagiging serotonin. Diba, sabi nga ni Doc Willie, pag kayo ay nai-stress, kumain ng isang saging. Talagang paborito natin ang ating mga saging. Number 6. Ang number 6 sa ating listahan, broccoli. Yan, isa ito talaga sa pinakamasustansyang gulay at marami siyang vitamin Bs. Pag sinabing vitamin Bs, panlaban sa stress. Yan, sa mga pag-aaral, ang mga folate o folic acid sa broccoli ay nagpapaganda din ng ating temperament o parang mas kalmado tayo, mas hindi tayo nagagalit. So, kain tayo ng maraming broccoli. Number 7, spinach. Ito ang itsura ng gulay na spinach. Marami ito sa atin. Nabibili din sa mga grocery at sa palengke. Kasi ang spinach, kasi berdeng gulay, katulad ng broccoli, marami rin siyang vitamin Bs para sa paggawa ng serotonin. So, tsaka masarap din silang kainin. Number 8 natin, isinama ko na rin ang blueberries. Alam ko, sasabihin nyo, nako, Doc, mahal naman yan. Pero kasi talaga sa mga libro, kasama ang blueberries. So ako, pag walang blueberries, mas mura-mura, binibili ko yung frozen, tapos i-defrost ko na lang. Marami ito sa groceries. Strawberries. Mas mura kasi yung frozen eh. So, itong mga blueberries, napakarami kasi nitong antioxidants, vitamin C, na alam din na pagiging stress busters. So, kung may ghost busters, meron stress busters. Yan. Yung mga antioxidants, nagre-remove yan ng toxins o yung mga free radicals na umiikot sa ating katawan. So, gusto natin tong mga blueberries na ito. At ang number 9, beans at soya beans. So, yung soybeans, nabibili na natin yan sa form ng taho, tofu, tokwa. Uso na rin ngayon ng soy milk. Actually, masarap po ang mga soy milk eh. Yan, marami na tayong nabibili niyan. Marami rin siyang fiber, folic acid, at omega-3 fatty acid. Bukod dun sa kanyang mga calcium. So, kung iinom kayo, kung hindi kayo pwede ng gatas, pwede kayong soy milk. At number 10, itong ating mga brain foods, nuts, katulad ng mani, katulad nitong ating kasoy, yan, marami sa ating bansa, nilagang mani, binusang kasoy, brain foods yan, maraming omega-3 fatty acid para sa magandang daloy ng dugo sa utak. At number 11, kape. Yan. Sinama ko yung coffee. Alam ko may konti siyang caffeine, pero kasi nakita nila sa pag-aaral, yung isang cup of coffee a day, yung mga taong umiinom ng 1 cup lang naman, mas hindi sila nalulungkot. Parang mas masaya sila. Nasa isang study po sa Brazil yan. So, ito mga paborito nating pagkain. Total, kakain na rin naman lang tayo. E di, mas masaya kung ito ang kakainin natin kasi mas tumataas yung ating endorphins. Ang endorphins ay nagpapasaya at nagpapawala ng mga sakit. So, natural painkillers din ang endorphins. Di ba pag nakakain ka ng comfort food mo, parang ang saya-saya mo. So, yon. Yan yung mga pwede nyong damihan ng pagkain para hindi kayo malungkot. Pero syempre, huwag tayong magpapataba kasi baka mas malungkot tayo kapag tumaba tayo. Okay, salamat Doc Lisa sa ginawa mong 1 to 11 na
Happy foods. Pero hindi mo sinabi yung pinaka-happy food mo. Hindi niya po Kanin. sinabi. Ang favorite happy food niya, isang bandihadong kanin. Di ba? Kita mo, nandito lahat nag-ipon yung kanin. Oh, yan ang nangyari. Okay ang kanin, pamparelax. Kaya lang, pag nasobrahan mo ng kanin, tataba tayo. Carbohydrates yan. So, Carbo papakita ko kasi. lang itong mga pampasaya. Ako, pinakagusto ko dito, Doc Lisa, to saging, gatas, pero yung mga may lactose intolerance, katulad Pwede ko, ng soy milk. mga nagtatae sa milk, pwede kayo ng soy milk. Itong isda, pampasaya talaga to, omega-3 fatty acids. Tapos pwede rin ng strawberry pag wala kayong kung mahal lang blueberry. Tapos itong mga broccoli, proven to. Or cauliflower, mas mura ang cauliflower. Spinach to, di ba, Doc Lisa? Tapos itong mga mani, pampatalino at pampasaya. Ngayon, papakita naman natin sa kanila, Doc Lisa, paano yung stress, bakit sila nai-stress, at mamaya yung mga nadidepress, papakita natin. Okay, dito, pakita natin. Hapot tayo. So, pinapakita natin yung anatomy of anxiety. Kuha tayo ng pointer. Itong ating magandang pointer. Yes. So, pag ninenervyos, ganito po nangyayari. Yan, papakita natin ang anatomy of anxiety. Ganito po. Ito po nangyari sa utak natin. Yan, lahat kayong may nervyos, makinig po kayo para alam nyo bakit kayo ninenervyos, paano iiwas. Kasi marami sa atin, hindi nakakatrabaho, di ba? Nag-aaway sa pamilya, nagkukulong sa kwarto, iyak na lang ng iyak. Konting iyak na, nasisira ang buhay. Alam mo, Doc Lisa, ang taong depressed, para siyang paralyzed. Tunay po yan. Ang taong depressed, parang walang paa. Yan yung kasabihan yan. No? Ang taong depressed, para siyang walang paa. Kasi pag depressed ka, hindi mo magawa yung gusto mo eh. Na parang hindi mo magawa yung gusto mo. Kaya parang wala silang paa. Ganyan kagrabe yung mga depressed. Yung mga depressed, alam niyo yan, di ba? Gusto niyo puntahan, gusto niyo gawin, hindi niyo magawa. Yung mga may mental problem, kaya dapat gagamutin natin, bibigyan natin libreng gamot, yung mga may mental problem din, para silang walang kamay at paa. Hindi nila magawa yung gusto nila. Ganyan kalaki ang problema natin sa lungkot, depression, anxiety, kaya napakahalaga nitong topic. Papakita natin ang ano nangyayari. Okay, lapit tayo, Reggie. So, papakita natin, tingnan nyo to. Ayan. Ito yung utak natin, ha? This is the brain. Ito yung harap ng ulo. Ito yung mata natin. Nakita niyo yung mata. Andito yung ilong sa may baba. Andito yung ilong. Ganito pa nangyayari. Pag nakakita kayo, ito mata nyo, mata at saka tenga. Pag nakakita kayo ng nakakatakot ng bagay, parang ito, may baril. Nakakita ka ng may baril, nakarinig ka ng putok. Ano mangyayari? Pupunta yung signal na yan sa iyong thalamus. Itong thalamus, siya magsasabi, delikado ba? Tatakbo ba ako? Tatalon ba ako? Ano ba gagawin ko? Kung may narinig kang may putok, may kumalampag sa taas ng kwarto, so unang isip mo, ano gagawin mo? Pag inisip mo, baka nahulog si nanay, baka may magnanakaw, kakabahan ka na, may stress ka na. Pero pag inisip mo naman na, baka may naglilinis lang, nahulog lang yung ballpen o yung libro, so hindi ka kakabahan. So yung mata natin at yung tenga natin, ang magkocontrol yung thalamus para sabihin, magpapanik ba ako o hindi? So yan So yan. Ngayon naman, ito po kakaiba. Sa ating amoy, tingnan nyo ang pathway ng ating ilong. Iba ang pathway nito. Pag nakaamoy kayo ng bagay na kakaiba, amoy sunog, mabango, mabahong amoy, hindi na po dumadaan yan sa thalamus. Diretso na yan dito sa amygdala. Ito yung pinakadapat yung tandaan. Kayong mga laging in love, mga lovers, ang daming partner, laging nanliligaw, nang chat-chat. May patama na naman si Doc. Very active ang amygdala nyo. Very emotional to. Ito talaga yung emotional agad. Wala na isip-isip, galaw na, sugod na. So, pag meron kayo naamoy na bagay, kita mo, diretso sa amygdala. Diretso.
Kaya pag naamoy mo yung isang perfume, nako, naalala ko na yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, naalala ko perfume. Meron kang maamoy na isang pagkain, ay na parang nung pumunta ako sa US dati, sa Hong Kong, diretsong napakalakas ang memory impulse ang ilong. Yung mga perfume, yung mga mabuting, masamang amoy, diretso yan. Kaya parang wala kang control. Kaya yan, pag meron kang maamoy, diretso yan. So, yan. So, pag nakita ng thalamus amygdala, pag-iisipan ng utak natin. Dapat ba ako ma-stress o hindi ma-stress? Pag na-stress tayo, ito mangyayari. Papakita natin yung mangyayari. Okay, let's say may magnanakaw. Ito, na-stress siya. Pakita natin. Na-stress siya. O, pag na-stress siya, gagana na, mamumulan na itong utak. Maglalabas na yan ng hormone. Pwede ka nang tumakbo, tumalon. Talagang very active na. Maglalabas ng stress hormone. Maganda ang stress hormone pag panandalian lang. Di ba? Umandar na eh. Di ba? Na-stress na siya eh. Okay yan kung may magnanakaw, parang biglang lalakas ka, biglang titigas yung katawan mo. Pero pag wala na yung sunog, wala na yung kaaway, dapat relax ka na. May tao, 24 oras, laging gigil, laging stress, laging dilat ang mata. Yun ang nakamamatay. Yun ang nakaka-high blood, nakaka-heart attack. Yung everyday stress. Dapat yung stress mo, sandali lang. Pag nag-activate to, relax na. Yan, So, kita nyo, labas yung stress hormones nyo. Yung heartbeat nyo, ang lakas ng tibok, Tapos, ang mangyayari, ang tawag natin dyan, fight or flight. Fight, awayin, suntukin yung kalaban. Flight, takbo na. Takbo ba tayo o laban? Laban, takbo. Kahit ano, okay. Gusto mo lumaban, baka mapatay ka. Gusto mo tumakbo, baka mahabol. So, either or. Fight, flight, o takot. Nanginginig siya. At mapapansin nyo to, Minsan, gutom na gutom kayo, di ba? Nagugutom kayo. Biglang may nagsumigaw ng sunog. Kita mo, pag kinabhan ka, yung tiyan mo, hihinto sa galaw. Tanggal ang gutom mo. Mawawala ang gutom mo, wala ka na mararamdam, hindi ka na rin maiihi, dahil magsha-shutdown lahat Lahat ng energy mo naka-focus sa pagtakbo, paglaban. Yan ang nangyayari sa katawan nating mga side effects. Pakita ko anong makikita ng mga ninenervyos. Ito ang anxiety, Pakita natin ulit. Yan. Focus natin. Salamat sa pag-share. Marami alam kong may nervyos. I-share, itag si nanay, si ate, para manood kay Doc Willie. Meron tayong 20 tips mamaya. O, kayo ba, ganito ba ang itsura nyo? Ganito ba nangyayari sa inyo? Pag kinakabahan, ang bilis ng utak. Mind racing, utak ng utak, hindi na makasagot. Yes, no, hindi na maintindihan. Nahihilo, parang matutumba. Di ba, pag ninenervyos? Disoriented, lightheaded. Parang nabubulag. Minsan may narinig ako pag kinabahan, nagkasakit si nanay, nadala sa ospital. Parang wala na makita, nabulag. Hindi na makalulon. Ang lapot ng laway. Kabog ng kabog yung dibdib. Parang kabayo, kabog ng kabog. Nanginginig. Kita mo yung kamay niya, nginig. Kasi nga sa steroids sa stress hormone pala Sweating, pinagpapawisan. Ito mo yung paa niya, ready na tumakbo. Konting galaw lang. Tawag nga nila dyan, jelly legs Parang wala ng lakas dahil sa nervyos. Nawala na ng gana kumain. Kasi sa nervyos, sa takot. Yan. Hindi makahinga. Breathlessness. At baka hindi rin makatulog. So, yan ang mga epekto ng stress sa katawan. Diba? So, ang daming mga bad effects ng stress sa atin. Okay? So, bibigyan natin ng mga tips kung paano tayo iiwas sa stress. Maraming klaseng mga stress Ikukwento ko na sa inyo, Ganda ba ng picture natin, So, tandaan nyo, pag yung naamoy, diretso sa amygdala, yung mga lalaki dyan, mga babae, very active amygdala nyo. Ibig sabihin, sobra kayong emotional. Konting nod lang, iyak na. Konting ganyan lang. So, itong video, pampasaya. Pakita ko na siguro, Doc Lisa, to? Or, yes. Yan. Maraming klase ng nervyos. Pula.
Merong tinatawag, ito si Doc Lisa, mamaya. Pinaka-expert natin sa nervyos. Makita nyo lang mamaya si Doc Lisa, tanggal na nervyos nyo. Pwede kong bigyan ng psychiatrist, ano yan na specialty kasi napakagaling niya mag-psychologize sa may nervyos. Maraming klaseng nervyos. Merong tinatawag na panic attack. Ako, panic attack. Panic attack, yung bigla-bigla na lang na may narinig ka, tapos sobra ka ng nervyos. Itong mga pinapakita kong symptoms, so Doc Lisa, parang hindi ka na makagalaw, parang balisa ka na, gusto mong tumawag sa partner mo, magpapaalam ka na sa mundo, o mamatay na ako. May ganun eh. That's panic attack. Ang tip sa panic attack, parang gusto mong sumulat, mag-text, umalis, tumakbo. Ang tip ko sa inyo, umupo lang. Upo. Alam ko yung panic attack. Upo ka lang. Or humiga ka lang sa kama. Kahit gusto mo umalis, huwag kang aalis, huwag kang gagalaw, huwag kang magte-text, huwag kang gagawa ng kahit ano. Pwede ka makinig ng music, nakaka-relax na music. Yung mga favorite music mo, mahina lang. At isipin mo na sa matahimik na lugar ka lang. Inom ng tubig, higa lang, higa. In 15 to 30 minutes, kung nirelax mo sarili mo, mawawala yung panic attack. Ha? Relax mo lang at ide-demo ko na siguro, Doc Lisa. Okay naman, ha? Salamat sa pag-share, ha? Ito ang panlaban sa stress. Deep breathing exercise. Ganito. Hihinga lang sa malalim. Hinga, bilang na 4. Pigil. Exhale. Dahan-dahan. Pwede po kayo sumabay. Sabay po tayo lahat. Kailangan sa ilong. Hindi sa sa okay. bibig. Pwede rin sa bibig, pwede rin sa ilong. Pero mas maganda sa ilong. Sabay po lahat, sabay tayo lahat. Promise ko, pag ginawa nyo to, sasabihin nyo, nako, Doc Willie, na-relax ako. Ganito, sabay tayo marirelax. Hinga sa ilong, kung walang sipon sa ilong. Dahan-dahan lang. Mas mabagal, mas maganda. Focus on breathing. Hangin ang pampabuhay. Hinga, sabay. Pigil. Exhale, dandahan. Yan. Mas mabagal, mas maganda. Huwag mabilis. Lalo ka na-nervousin. Mabagal. Maganda in 30 sa hinga ulit. Malalim, punuin mo. Relax. Habang nanonood kayo sa akin, ganun lang. Inhale. Pigil. Nood lang. Exhale. Nawala na yung nervyos nyo, di ba? Nababawasan na. Bakit? Bakit nawawala nervyos? Yung utak mo wala sa nervyos nasa inhale Pakiramdaman mo may sound. Nasa inhale lang utak mo Pinofocus mo sa inhale. Bagal, exhale. Gawin nyo to, heart rate mo bumabagal na. Blood pressure mo bumababa na. Okay? Pati shoulder mo marirelax na. Sandal, relax. Hinga malalim, pahinga lang. Doon ka lang mag-focus. 5 minutes, 10 minutes. Sarado pinto, sarado music, sarado cellphone. 5-10 minutes, walang problema. Nood lang FB Live. Yan ang secret sa panic attack. Deep breathing exercise. Kahit kumakabog ang dibdib, kahit ano, hayaan mo siya kumabog, hindi ka mamamatay, walang mangyayari sa'yo. Deep breathing, isip ka lang magandang lugar, pwede ka mag-pray kung gusto mo. Yan ang magandang pamparelax. Okay? Pag na-relax kayo, 1 check, 1 like, 1 share. Okay naman, salamat. Para maraming ma-relax sa buong mundo. Huwag manonood ng news, ha? Huwag masyado muna manood sa mga away sites. Dito tayo sa healthy site. Kaibigan natin lahat. So that's one, deep breathing exercise. Tapos, meron pa mga ibang klaseng stress Pero, na-relax na kayo. Isasabihin ko pa ba ito ibang mga stress? Na-relax ko na sila Mamaya ko na sabihin to. Diba, Doc Lisa? Na-relax ko na sila papakita ko sa inyo, bago magbibigay si Doc Lisa ng how to be happy tips. Ito ang utak ng depressed. Kita mo yung utak ng depressed. See?
Yan, malungkot siya. Malungkot siya. See? Huwag natin pagtatawanan o iinsultuhin yung mga depressed kasi hindi sila umaarte-arte lang. Meron silang sakit. Ang sakit nila, kulang sila sa serotonin sa utak nila. Yan, sa utak na yan, maraming tayong nerves. Ang ganda ng nerves natin, no? Doc Lisa, ha? Kaya wag iinom ng alak, wag sisirain ng nerves. Yan ang nerve cell sa utak. Kakaiba itsura, yan, no? Parang may kamay-kamay siya. Dendrites. Tapos, kumo-connect siya sa ibang nerve cells. Para pag inutos ng kamay mo, gagalaw ang ballpen. Kasi inuutos ng utak ko eh. Ibig sabihin, sinasabi ng utak ko, paggalawin. Yan. So, tutuloy yung signal at maglalabas ng mga neurotransmitters. Ito ang napakaganda to. Happy tayo dito. Ito, hindi to bawal na droga. Legal na droga to. Ito yung normal happy hormones ng katawan natin. Meron tayong serotonin. Yan ang pampasaya. Ha? Nood lang kayo ng FB Live, mag-deep breathing exercise. Tingnan lang natin mamaya mukha ni Doc Lisa. Lalabas ang serotonin at norepinephrine. Kaya mo yan palabasin ng kusa sa sarili mo. Hindi mo na kailangan uminom ng gamot. Ha? Kung konti lang depressed, baka di mo naman kailangan ng antidepressant. Isip lang masaya, dasal lang, deep breathing, nood lang sa FB Live natin. Kusang lalabas ito. Mamaya, magbibigay kami ng 20 tips paano lumabas itong napakaganda nitong Red Doc Lisa. Paglabas niya, kita mo, magbabind dyan sa receptors. Ito, nag-bind. Kulay red yan. Happy hormone yan. Tapos, mag-open to. Pag umopen to, papasok na yung signal. Pupunta sa next. At sasabihin, maging masaya ka. Bababa blood pressure mo. Bababa cholesterol mo. Gaganda tibok ng puso mo. Magre-regular. Magiging kalmado ka, magiging masaya ka on your own. Sariling utak ang magpapagaling sa'yo. Yan ang maganda. So, manonood lang tayo ng mga happy. Ito sa depression. Ito, mga depressed, kita mo, kulang. Ito problema nila, Doc Lisa. Sarado yung, nagsara. Hindi kulay red, naging black. Ayaw bumuka. Kaya, wala. Malungkot. Ayaw mag-communicate yung mga nerves niya. Mabagal ang utak. Hindi makaisip. Paano hindi gumagana? Baga sa computer, nasira. Yan. Titingnan natin, ha. Ito ulit. Yan ang gusto natin padamihin, ha. Paparamihin natin. Pag manood kayo ng FB Live natin, I'm sure nag-deep breathing exercise kayo. Lumalabas na yan, ha. Lumalabas na yan. Puro masasaya lang tayo ngayon. Maganda araw natin. Ito sinasabi ko kanina, yung amygdala. Responsible for emotions, feelings, and very active yan sa mga depressed na tao. Yan, very active. Yan. Yung maraming chicks. Yan, amygdala. Tapos, Doc Lisa, pakita na ba natin yung signs of depression? Gusto mo na ikwento na natin? Okay. Ito po, malalaman natin kung yung kaibigan nyo o nakikinig sa atin, mga OFW, kung depressed o hindi. Kung meron kayong 5 sintomas, 5 out of 13 to lahat 13. Kung meron kayong 5 dito, for 2 weeks, baka depression na yon, ha? Number 1, ganito ang mga depressed na tao. Loss of interest or enjoyment. Hindi na sila masaya sa mga magsya-shopping o wala nang gana sa buhay. Yan. Pag meron kayo nito 2 weeks, 1 point na yan. Pag 5 points, depressed na. Ito, laging malungkot, laging nervyos, hopeless na, magulo na. Okay? Wala tayo niyan, ha? Ayaw natin to. Irritable, mainisin, laging balisa, agitated. Ha? 3 points na yan. Ito, number 4. Laging guilty, hindi naman siya guilty. Feeling niya pinapatamaan siya, hindi naman siya pinapatamaan, may nervyos, parang wala na akong worth, self-pity, di ba? Yan. Ayaw natin lahat yan, happy tayo, ha? Weight loss or weight gain, yung iba ayaw kumain, yung iba kain ng kain, di ba? Nalulungkot, kain ng ice cream. So, yan.
nagbabago yung kain. Ito po ang magandang symptom. Kung meron nito, pwede pakitaga yung mga depressed, papasayahin natin. Hindi makaisip. Mabagal ang isip. Hindi makaisip. Impaired thinking or concentration. Depression. Pag may 5, bilangin niya. Fatigue, pagod. Hindi makatulog or tulog ng tulog. Ito, masama na iniisip. Parang nagpapaalam na, ayaw natin. Ito, iyak ng iyak. Iyak ng iyak ng walang rason. Hindi makadecide. Ito yung mga kalalakihan natin, hindi sila depressed kasi hindi decrease ang sex drive. So, anyway, hindi mo kailangan lahat to. Pag meron kayo 5 nito for 2 weeks, ibig sabihin, depression tao. So, kailangan papacheck natin sa psychologist or sa psychiatrist. Ano yung mga causes of depression? Ba't nadi-depression tao? Una-una, pwede naman na. Kung yung parents o yung kamag-anak meron nito, possible na meron din. Number 2, sobrang stress. OFW, mag-isa lang sa abroad, pwede rin ma-depress. May mga sakit, may mga thyroid problem, may mga infection, kaya pwede rin mag-cause ng depression. Hormonal changes, nagbabago, pag malapit ang regla, umiinit ng ulo, nambabato. Alcohol. Alcohol, hindi pampasaya, pampadepress. Bawal uminom ng alak. Lalo kayo madidepress. Ang alcohol, depressant Kaya mamaya tuturo ko yung iwas alcohol. Tsaka sa dieta din, baka kulang kayo sa vitamin B. Yung mga may vitamin B, kailangan niya ng nerves natin. Dahil wala kayong vitamin, pwede kayo ma-depress. Baka vitamin lang pala kailangan nyo. Bumili kayo ng vitamin B complex. Pampasayang vitamin. Ang vitamin B complex, tawag natin dyan ay anti-stress. Anti-stress vitamins. Okay? Dito tayo, Doc Lisa. Natuwa ba sila dito sa ating board? Bibigyan natin sila ng 10 tips to be happy. Okay? Dito na tayo, Doc Lisa. Okay. Salamat kay Reggie, ang ating nag-camera. Wala si Gina. Reggie, pakita tayo. Yan. Verse ko lang. Ito si Reggie. Pakita ka, hi. Kita ka buong mundo. Taga saan ka, Reggie? Masbate po. Masbate. Kamusta sa mga Masbate? Mag-post kayo. Okay. 20 tips to be happy. Yan. Design natin mga comments nila. Salamat sa lahat ng nag-comment, nag-share. Namin tong microphone. Ito na, pampataas to ng serotonin, pampasaya ng normal. Yan, kita mo lang yung mukha ni Doc Lisa, happy ka na. Marami kasing nag-comment. Naku, meron ako lahat niyan. Meron ka lahat niyan, depression. Hindi naman sa ganon. Plus. Oo. Okay yan. Nararamdaman natin. Congratulations. Pero baka hindi pa naman. Winner kayo. Sinasabi ko sa inyo, isip mo lang yan, Hindi kayo depressed. Huwag tayo maging OA, Kunwari lang yan, Sa Pilipinas, walang depressed. Laging happy lang. Di ba mga Pinoy? Kahit meron kayo nung kahit meron kayo nung 13 symptoms, sabihin niyo, mali ang board na yan. Labanan nyo. Labanan nyo. Tingnan mo lang yung pagmumukha nito. Happy ka na. Happy. Sige, tawa. So meron tayong magagawa. Yan. Para pampasaya malabanan ko. yan. Yung how to be happy. So meron... Yan, pampasaya. May party din tayo na mapasaya yung buhay natin. Meron siya lahat. Bilib naman Hindi, ako. minsan kasi, nararamdaman 5 lang mo kailangan talaga nyo, ginawa yan. nyo 13. Hindi, minsan, syempre, may gising ka na Isip parang mo lang malungkot. yon. Pero pwede mong baguhin lahat yan. Pwede At mo kailangan mong humingi ng tulong. Ipapaubaya ko kay Doc Lisa kasi pag ako inalulungkot, na-stress ako dahil hindi ako makatulong ng maraming pasyente, ang daming humingi ng tulong, daming nag-iiyakan. Siya lang ang number 1 psychiatrist ng bayan. Sige, how to be happy. So, meron tayong mga 20 strategies 20 pwedeng gawin. pampadami ng hormones. Number 1, kailangan pagising mo, sabihin mo na sa sarili mo, ngayong araw na to, magiging maliksi ako, magiging masaya ako. Happy day. Oo. Pagising mo pa lang yon, so mas masaya. Pag kasi masaya tayo, mas mababa yung blood pressure natin. Mas mawawalan tayo ng mga sakit katulad ng ulcer o kaya yung cancer. Oo. So, idesisyonan mo na
mag-plan ka na ng gagawin mo sa maghapon. Sabi mo, pupunta ako sa grocery o pupunta ako sa Luneta. Magpapasyal ako ngayong araw na to or tutulong ako sa isang tao o mag-aalaga ako ng apo ko. So, meron kang goal o plan. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa ibang tao. So, para meron kang sunod-sunod na gagawin. Number 2, marami kang talent. Isipin mo na saan ka magaling. Kumanta, sumayaw, magpinta, mag-drawing, magsalita. Baka pwede kang taga-salita. Yes, sumayaw, kumanta, mag-karaoke. Huwag lang masyado maingay. Baka maaway natin, magalit yung kapitbahay. Pero yan, pampasaya yan. Painting, maraming gusto mag-draw. Ilabas mo sa diary mo lahat ng sama na loob. Huwag mo i-post sa Facebook. Parang awa nyo na. O sumama ka sa mga Glee Club. Yung galit, huwag nyo ipopost sa Facebook kasi nalabas mo nga yung galit mo, babalik yung galit eh. So, isulat mo na lang yung sama ng loob. Nalabas mo na yun eh. Magiging happy ka na. Tapos, isara mo na yung libro, tapos na. Kung magaling kang kumanta, edi sumama ka dun sa taga-kanta doon sa simbahan nyo. Biro mo may captive audience ka, laging makikinig sa'yo, kahit ano pang boses mo. Wala silang magagawa kundi makinig sa'yo. Kahit wala so, sa tono. Oo, so pwede ka mag-concert hanggang gusto mo. Bawal lang kumanta ng My Way. Baka mapatay. Sige, next. Number 3, matuto tayong maglaro. Makipaglaro tayo sa mga bata, sa ating anak at apo. Kung wala po kayong sariling anak at apo, edi pwede nyo naman doon sa kapitbahay nyo, natulungan nyo pa siyang magbantay ng mga bata kasi pang-parelax yun eh, yung paglalaro. Yan, pampasaya. Kahit anong edad pwede maglaro. Minsan sasabihin nila, matanda ka na. Wala naman eh. Dapat laging isip bata, hindi ba isip bata? Feeling bata para bata yung katawan. Ha? Yes. Pag feeling mo bata ka, mas energetic ka, mas masaya ka. Doon sa play kasama na rin doon yung exercise kasi pwede nyo gawing laro ang exercise. Andiyan na ba exercise? Mamaya pa. Okay. Mamaya pa. Ang exercise. Mamaya pa yun. Baka may extra tip. Tapos, number 4, kailangan magtingin-tingin tayo sa ating paligid. Kailangan curious tayo kasi maraming bagay na makakapagpasaya sa ating paligid. Sikat ng araw. Maganda po ang sikat ng araw, nakakawala ng lungkot yan eh. O kaya yung malamig na panahon, paggising nyo, andyan ang mga ibon sa tabi nyo, o kaya tignan nyo mga Pilipino, di ba kahit anong problema, nakangiti sila. Dito sa paligid natin, marami na kayong makikitang maganda. I-appreciate nyo yon. Sa akin, pampasaya talaga sa akin pag nakakakita ako ng bulaklak. Ang kinuha ko kasi dati sa pre-med course ko, BS Bio, tapos BS Botany. So yung mga halamang bulaklak, napakaganda. Parang titingnan mo lang siya, happy ka na. O makita kang pwede mango tree, gardening. Nakakawala po ng lungkot yan. Nakakawala ng lungkot. Number 5. Iwas mo na sa politika. Dito muna tayo sa being happy and peace with everyone. Next. Number 5, count your blessings. Kasi kahit ano po ang sabihin yung naging problema nyo, pag tumingin kasi kayo dun sa katabi nyo, baka mas malalim pa yung problema niya o mas malaki pa yung problemang dinadala niya. So isipin mo na paggising mo ngayon, wala kang nararamdaman. So 'di ba dapat masaya tayo, thankful tayo. Kahit ganong kalit na bagay, magpasalamat tayo, maging positive din ang ating pag-iisip. Ngayong araw na to, magiging maganda ang araw ko. Yes, ako naman, Doc Lisa. Salamat daw, nagiging happy sila. Meron pong strategy, sundin nyo to, na pampasaya. Ang tawag dito, reframing. Psychological term do, reframe. Kukuha ka ng frame. Ano ibig sabihin ng reframing? Pag inisip mo ngayon, let's say, isa kang babae, nasa abroad ka, sabi mo, malas ako ngayon, malungkot ako, mag-isa ako, ganito, hindi ko magawa, hindi ko makita anak ko, layo-layo. Pag gano'n naisip mo, sad ka, depressed ka. I-reframe mo. Okay? Ibis na naka-picture na sad, mag-picture ka ng happy. Isipin mo na maswerte ako, maswerte ka, ang sweldo mo 50,000. Wala kayong pollution diyan. Lahat ng masustansyang pagkain makukuha mo. Hindi ka maipit sa traffic dito from Pasay to Quezon City, 3 hours, 2 hours, 'di ba? Ang sarap ng buhay niyo diyan. So i-reframe mo lang.
Kung nalulungkot ka, masakit ang kamay o paa, may tao walang paa eh. Walang paa, walang kamay, pero happy sila. So nakita mo, pag kinompare mo yung sarili mo sa isang walang kamay, walang paa, isang talagang pulubi, like yung mga patient na nakikita namin, magiging masaya ka na eh. Pareho ka pa rin naman, pero yung unang frame mo, malas ako, lugi ako. Kinompare mo sarili mo sa milyonaryo eh. Pero pag ni-reframe mo yung mukha mo dito, katulad nito, eh magiging masaya ka kasi mas payat ka kay Doc Lisa. Yes, isipin mo, mas payat ako So, ganun yun reframing. Maganda yan. I-frame mo sarili mo sa tamang bagay na kinukumpara. Huwag yung puro inggit, habol, or hugot na ganoon. Pili lang tayo na kung ano binigay sa atin ng Diyos at this special time, happy tayo. Reframing. Maganda po yun. Yes. Number 6, like yourself. So, minsan, marami tayong pagkakamali, pero yung pagkakamaling yun nga yung pinagkukunan natin ng pagtutuwid o doon tayo natututo. Kaya huwag kayong malungkot kung nagkamali kayo kasi may blessing pala in the end nun. Doon kayo natuto at mas wiser na kayo. So, mas matalino na kayo. Physically, ganun din. Kailangan sa bawat katawan nyo naman, may mas maganda. Baka mas maganda yung paa nyo o kamay nyo kumpara doon sa katabi nyo na parang ang paa niya lapad, parang magsasaka. Parang, sabi nga, farmer's feet. Marami mong guilty dyan. Makita niyo yung paa ni Doc Lisa. So, isipin yung paa ni Doc Lisa, maganda naman ang paa ko dyan. Lagi siya obsessed sa paa niya. Ibebenta na kita, total FB live. Paa ni Doc Lisa kasi medyo naka-open. Medyo naka-open. Pero ang maganda naman sa malapad na paa, stable ka naman, di ba? Hindi ka babagsak. Hindi, yung paa mo nga maganda, iba, iniipit yung paa, matutumba naman sila eh. Yan. Sige. Pangit talaga yung korte. Pero okay lang yun. Yan. Pamper yourself. Kesa sa walang paa, diba? Isipin mong ganon. Tapos, number 7, kailangan bigyan nyo naman ng reward yung sarili ninyo. Kung kayo ay napagod, maghanap-hanap kayo dyan sa kapitbahay nyo. Baka sa kanto may magaling na hilot o nagmamasahe. Di once a week, yun lang, added budget. Like ko nasabi doon sa mga masasakit ang katawan, once a week magpamasahe for 3 months, lalo na masakit ang likod, balikat. Piliin nyo lang na talagang magaling yung inyong hilot na nakuha. Yan ang reward. Ang hagod kasi, nakakalabas siya ng endorphin. Yung pinakita ko kanina ng picture na lumalabas yung mga happy hormones, nakakalabas siya. So, kaya yung batang umiiyak, tahan na. Bakit siya natatahan? Kasi nirarub mo siya, lumalabas yung itong mga happy hormones nagre-release, kaya kumakalma yung bata, 'di ba? Pag isa kinakamot mo, nakakatulog siya. Yan din ang secret ng massage at hagod. Yes. Number 8, enjoy a close relationship. Pwede sa kaibigan. Pag po nakakita kayo ng mabait na kaibigan, ay kapitan nyo na yun. Huwag nyong iinisin, huwag nyong uutangan, kasi mahirap pong makahanap ng mabait talagang kaibigan. Pwede naman umutang, magbabayad lang. Pero wag kasi po pag-aawayan yun Sige. So better na meron kayong kaibigang matalik o kaya naman yung kasama nyo sa bahay, partner nyo, asawa nyo, magulang nyo, kapatid nyo, kung pwede wag kayong mag-aaway. Okay. Iba pa rin yung may tutulong sa'yo. Next happy tip? Number 9, humanap po tayo ng mga positive na tao sa ating paligid. Sa trabaho, sa bahay, sa kapitbahay, malaki pong impluwensya yun. So, kung makita nyo, masaya siya, matalino siya, di doon kayo lagi magsasama. Supportive siya. Number 10, pwede po kayo mag-volunteer sa mga iba't ibang gawain. Taga-kanta sa simbahan, taga-kolekta sa simbahan, taga-ikot ng mga matatanda, taga-alaga ng mga bata, sa mga play school. Pwede rin po kayong mag-donate ng pera sa inyong paboritong charity. Lahat po yan nakakapagpasaya. Yes, so okay na itong first top 10 natin, Doc Lisa. How to be happy, di ba? Pinakita natin. Tsaka syempre yung pagtutulong, very positive. Katulad dito sa FB Live natin, I'm sure marami nagsasabi, Doc, mapanood lang namin kayo, happy na kayo. Happy na kami. Yun naman kasi yung purpose natin, magbigay ng libre, di ba? Libreng tulong, libreng advice,
The other time, meron akong video, di ba? I'm sure alam niyo tong video ko, tinataas yung kamay, iniikot-ikot para sa carpal tunnel. More than 1 million views, pamparelax yan. So, ito, sa pagtulong, happy kami at happy din kayo. Ngayon naman, merong mga iba na may sakit, nagkakaroon ng sakit, Doc Lisa, dahil sa pagiging stress. Papakita natin yung mga sakit, ito. Doc Lisa, pwede mo ba pakita sa akin itong first part? Okay, reverse. Okay, reverse. Merong tao, makabog masyado ang puso. Makabog ang puso nila. Okay. Yung sinabi ko sa inyo, katulad ng pag-exercise, ito yung mga endorphins natin. Dahil sa nakita nyo yung mga tips ni Doc Lisa, pag nakakita kayong magandang bagay, dadami ito. Pakita natin. Paparamihin natin itong mga red, Pag punong-puno kayo nitong red sa katawan, happy ka, Nood lang ng FB Live. Salamat sa pag-share. Lalabas yan. Happy. Tanggal ang depression mo. Kung may depression ka, palabasin mo lang. Mag-exercise ka. Tumulong ka. Lalabas yung happy hormones mo. Ngayon naman, sa mga depressed, ito nangyayari, pinakita ko sarado. Sarado yung itim ang lumabas. So, itim. Kaya hindi makabukas yung membrane. Hindi makakonect. Papakita ko isang common na sakit, Doc Lisa, pag dito. Yan. Meron tayo sa alcohol. At meron pala tayo sa heart disease. Dito pala tayo sa heart disease. Ikot tayo sa heart. May isang sakit na heart disease nagkokos ng palpitation. Ang tawag dito ay mitral valve prolapse. Ito to, mitral valve prolapse. Papakita natin sa mga taong may mitral valve prolapse, feeling nila may nervous sila lagi. Ito. Meron ba kayong mitral valve prolapse? Malakas ba kabog ng dibdib nyo? Ito yung mitral valve natin sa puso. Kita mo nakalundo siya. 2% ng tao may ganito. Dahil malundo siya, madalas kumakabog ang dibdib, makabog, nahirapan huminga, minsan sumasakit ng dibdib. So, may gamot tayo para dito. Yung sinasabi kong deep breathing exercise, makakatulong din yan. So, yung mga may mitral valve prolapse, baka akala nyo may nervous kayo, stress kayo, yung pala may sakit pala talaga sa puso. So, papacheck din tayo sa heart, ng ECG, pati 2D echo, malalaman kung meron kayong mitral valve prolapse. Isang pang reason ng pagkabog, di ba? Makabog ang dibdib, kala nyo stress lang. Baka meron pala kayong heart failure, katulad nito. Ayan, Yung mga mahilig sa matataba, mahilig kumain ng matataba, dahil nagbabara yung ugat sa puso, baka meron pala kayong heart failure. So, yan. Makikita rin to sa 2D echo, isang test. Actually, pwede nyo naman gawin 2D echo with Doppler. May mga murang labs, di ba, Doc Lisa? Mga 1,008, 2,000. Mga 1,008. Pero makikita nyo na kung ano hugis ng puso, malaki ba, maliit ba. Pag normal ang 2D echo mo, good news. Halos sure na tayo, wala kang sakit sa puso. So, pinapakita lang natin, kung nervous lang, depressed lang, okay lang yon. Pero kadalasan kasi sa kanila, itong mga may nervous and depressed, meron din silang mga chest pain, di ba? Hindi na dinadaing niya, masakit dito, masakit yan. So, isisigurado ko lang, bago nyo gawin yung happy tips, meron pa tayo part 2 mamaya ng mga happy tips, nasigurado ako na wala kayong heart problem. Pag wala kayong heart problem, 2D echo normal, chest pain okay, na hindi dahil sa puso, okay na tayo. Pwede na kayo maging happy. Magagawa nyo na yung mga magagawin nyo sa buhay. Papakita ko, Doc Lisa, yung chest pain. At ano yung chest pain na hindi okay, ano yung chest pain na galing sa puso at hindi naman galing sa puso. Ito, Doc Lisa. Sumumpo. Mahirapan ka? Okay ka lang? Ayan, silya mo. Okay, yan ang ating boards. Pwede natin dito lagay ang boards. Yan, ang boards natin. Sa mga may sumasakit ang dibdib, kasi yan ang symptoms ng mga depressed, mga nervyos, sumasakit ang dibdib. Ganito po, Pag ang sakit nyo sa dibdib ay parang may tumutusok. Parang may tumutusok sa dibdib ko. Parang may nagpiprick. Pag tumutusok, hindi po yan sakit sa puso. Pag pricking pain.
Yan. Pag pricking pain, di yan sasakit sa puso. Pag huminga kayo ng malalim, ayan, i-demo ko na lang, Doc Lisa. Puka. So, pag sinabi nyo, masakit ba dibdib nyo? Lahat kayo, sunod kayo. Yung mga may masakit sa dibdib, very common symptom to. Ituro nyo 1 finger. Sana masakit. Sige. Labas ang kamay, nanonood ng FB Live, salamat sa pag-share. Sabi ni Doc Willie, masakit ang dibdib. Nakikita ko kayo, kahit nandiyan lang ako nakatingin sa camera. Turo. Okay, saan banda? Dito. Saan banda? Saan banda? Pag tinuro nyo ang kanang, baka naka-reverse tayo. Pero kung right side ang tinuro nyo, hindi yan sa puso. Right side Ang puso nasa kaliwa. Wala naman. Marami sumasabay sa paghinga. Oo. Kanan. Kanan. Pag kanan, hindi na yan sa puso. Ha? Ano yan? Heartbroken. So, hindi yan. Pag kanan, safe ka na. Hindi na sa puso yan. Pag sa kaliwa naman ang tinuro mo, let's say, tinuro mo kaliwa. Tapos, tinuro mo, isang finger. Pag naturo mo yung sakit sa dibdib mo, gamit ang isang daliri, 99.9% hindi na yan sakit sa puso. Wala kang sakit sa puso. Imagination mo lang. Nananaginip ka lang. Alam mo bakit? Ang sakit sa puso, hindi mo kaya ituro ng 1 finger. Hindi mo kaya ituro. Bakit hindi mo kaya ituro ng 1 finger? Ang tunay na sakit sa puso kasi, malalim Parang nandito siya sa sikmura na paikot Malalim. Hindi mo siya kaya ituro Yung mga may sakit sa puso, parang nandito, parang nakadagan, parang ganoon. Pero pag naturo mo, itong point mismo, masakit. Ito, maliit na point. Ano yan? Siguro pag higa mo, nakatabingi ka, o natulog ka, nakadapa. Yun lang ang cause, kakahiga. Yung iba naman, nagji-gym, sobrang gym. Ayan, sumakit yung dibdib. Pag ang sakit ng dibdib mo ay with breathing, hinga malalim. Sumakit ba? Parang hindi makahinga? Pag humihinga, sumasakit, pwedeng sa muscles lang yan dito, sa muscles. Pero kung may lagnat, pwedeng may pulmonya, kung sa baga. Tapos, gaano katagal yung sakit sa dibdib? How long? Ilang segundo ba sumasakit? 5 seconds? Or ilang oras? Dok, yung sakit sa dibdib ko, ilang oras 3 hours sumasakit. Buong maghapon ang sakit Ngayon, pwede kayong mag-comment. Kung ang chest pain nyo, ilang segundo lang, or kung ang chest pain nyo ay lampas sang oras, sure ako po, 99% sure, wala kayong sakit sa puso. Wala kayong sakit sa puso. Kasi ang tunay na sakit sa puso, dapat 5 minutes to 15 minutes lang. Nandun lang yung pagitan ng sakit sa puso. 5 to 15 minutes. Ganun kasi yun pag nagbara, 5 to 15 minutes lang. Tapos, ang tunay na sakit sa puso, yung pag napapagod. Umakyat ng MRT, sumakit ng dibdib, 5 to 15 minutes. Tapos nagpahinga, nawala. Yun po ang tunay na may sakit sa puso. Otherwise, wala naman dapat. Papakita ko lang to, Doc Lisa, bago natin tapusin ang part 1. Susunod tayo sa part 2. Yan kasi marami kala nila chest pain Pakita natin yan. Ang puso nating malaki. Ito yung mga arteries. So, ang tunay na sakit sa puso, pag nagbara ito, sasakit sa buong dibdib, hindi mo maturo ng isang daliri. Tapos, 5 minutes to 15 minutes ang sakit. Hindi pwede ilang seconds, hindi pwede ilang oras. Yan ang tunay na sakit sa puso. So, I'm sure 99% sa inyo ay masaya ngayon. Happy tayo kasi wala kayong sakit sa puso, sinabi ni Doc. Nakatipid kayo ng check-up. Pwede kayo magpa-check-up, pero nakatipid kayo. So, dapat naman i-like nyo itong post natin. De, joke lang. Kahit hindi nyo naman i-like, happy naman ako sa pagtulong. Kasi naiisip ko yung naiisip niyo. So, sana nakatulong itong first part natin. Doc Lisa, meron ka bang final tips sa first part natin? Reverse ko lang sandali. Bago natin gawin yung part 2. Hindi, wala naman. Yung minsang lungkot o yung Sige, sinabi nating nararamdaman nyo, normal din naman na maramdaman nyo yan minsan-minsan. Yung sinabi natin, 2 weeks na tuloy-tuloy, kaya nagiging, nasasabihan na merong sakit. Pero paminsan-minsan lang, normal pa po kayo.
Okay, kita lang natin yung pagmumukha nito. Tanggal na ang lungkot ng bayan. O sige, ano ba final tip? Kinabahan sila dito sa signs of major depression na meron daw silang marami. Anyway, pakita ko lang muna bago ko iiwan kasi ang part 2 natin is pampalakas ng immune system, di ba? Ito lang yung mga depression signs. Pwede nyo naman ulit-ulitin eh. Ito, tabi natin yan, Doc Lisa. Ito lang. So, yung mga very serious, ha? Very serious. Ito yung mga, yan, in-scan ko lang, ha? Yan. Kailangan dalahin sa doktor Dalahin. kasi kailangan na nila ng mga gamot. Merong mga gamot Oo. para sa depression at babalik naman din sila sa normal. So, kailangan lang isuporta natin sila. Yes, ha? Napaka-importante, suporta ng pamilya. Medyo mahal lang po sa psychiatrist. Pwede rin natin silang dalhin muna sa isang psychologist. So, lahat ng hospital, ang mga tinatawag na psychologist. Napakalaki ng maitutulong ng psychology o psychologist sa ating nararamdaman na depression. Medyo mahal lang nga kasi. Pero kailangan talaga nilang makipag-usap eh. Kailangan maggamot sila dahil sakit ito. At saka pag nasabihan ho kayo na pumunta kayo sa psychiatrist o dalhin ng isang kamag-anak sa psychiatrist, huwag nyo hong ikakahiya. Aba, tong doktor na to, isip yata, sira ang ulo ko. Huwag pong ganon. Kasi form po yan ng sakit na kailangan gamutin at marami pong gamot para dyan. Sa Amerika, lahat sila may psychiatrist eh. Yes. O si Oprah may Huwag natin psychiatrist. ikahiya, huwag Yes. tayong mahiya. May Dr. Phil sila. Kung may psychiatrist ka, sikat ka, di ba? So, hindi yan nakakahiya, hindi yan may diferensya sa pag-iisip. Tunay na sakit yan na pinakita ko, kulang ka sa serotonin. Pero kung mild na nga sakit mo, nagtitipid tayo, nood na lang tayo ng FB Live. Yes. I-tag nyo lang, sundin nyo lang yung mga tips natin. At tatapusin na po namin yung part 1 namin kasi almost 1 hour na tayo, hindi makanood na mahaba-iba. Pero meron tayong part 2. Sa part 2, meron pa tayong mga tips, pampalakas ng immune system, benepisyo ng saging, at meron pa tayong 10 more happy tips na pampasaya para sa inyo. So, tutok lang po. Babalik kami in 2 minutes sa ating part 2 na ating FB Live. Salamat po. Be happy lang. Be happy. Sige.